Napakaraming nangyaring masakit sa pamilya ko, sa amin ni Christy. Pero hindi ko lubos akalain na sasabihin ko ang mga salitang ito. Dahil pinapatawad na kita. Magtulungan tayo na mag-heal, na mag-move on. Ipakita mo kay Shaira na hindi siya nagtagumpay na sirain ang buhay mo. Magandang idea yan, Hannah. I would like to be your friend after all of this. Wala nang ibang mamamatay. Kahit na buhay ko ang maging kabayaran nito. Ngayon, napakasaya ko. Walang masamang nangyari kay Junior. Pero ikaw naman ngayon yung nahihirapan. Anong ka ba? Napakaliit na kabayaran ito sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Ngayon, kontento na ako. Dahil nakikita ko na masaya ka. Hayag kayong lahat. Pupunta na lang kayong lahat sa impyerno. No. Sorry, Shaira. Pero ikaw lang ang may VIP pass papunta ron. Kailangan mo munang daanan si Satanas bago nasunugin ang kaluluwa mo. Anong nangyari? Sa 7th floor galing ang sunog ayon sa kanila. That's where we came from. Bigla na lang tumunog yung fire alarm. Meron pong masamang balita na yung room na nasusunog sa 7th floor, room po ni Shaira. Kahit na sunog yung katawan, nakumpirma ng mga pulisya sa forensics nila na bangkay ni Shaira yun. Magiging mapayapa na sina Mama, Kausa, tsaka si Jeff. Kasi pinagbayaran na ng babaeng may pagpatay sa kanila. Yan. Muna namin ibili ang abo ni Shaira. Marami siyang naging kasalanan sa atin. Naisip ko, dahil kapatid mo pa rin siya, maybe na gusto mo na sa'yo pa rin yung mga labi na. Ilalagay ko yung mga labi ni Shaira kasama nung puntod ni nanay sa ni tatay. Alam mo, nung buhay pa si tatay, pinangarap niya makasama ulit si Shaira, pati na rin si nanay. Okay, ngayon patay na siya. Nagsasama na ulit sila. Yan, hindi ka nag-iisa. Miss na namin si Kausa. Alam mo namang parang nanay ko na si Kausa. Habang buhay kong pagsisisihan na ako ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Ito nangyari sa akin. Buong buhay ko itong pagdudusahan para sa lahat ng maling nagawa ko sa lahat ng tao. Diyan, kung nasaan man si Kausa ngayon, sigurado ako na patawad ka na niya. Patawad ka na ni Christy at ni Billy. Baka panahon na patawarin mo yung sarili mo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang importante, napagsisihan mo na at natuto ka. Huwag kang malugmok sa nakaraan. Magsimula ka ulit. At patunayan mo sa mga nasaktan mo that you're deserving of a second chance. Hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula ulit. Ako nandito, Leon. Ako ang magiging karamay mo. Samahan kita. Hanggang sa maging okay ka. Hindi kita iwan. Salamat. Salamat hindi mo ako iniwan. Minsan ko nang ginawa sa inyo, ni Billy yun. At habang buhay ko yun pagsisisihan. Pero habang buhay din ako pabawi sa inyo.
Junior has been responding very positively to our sessions. It's a slow process and we are still going step by step, but he is showing remarkable progress. Ganun ho ba, Dok? Natatakot lang kasi ako eh. Baka mahirapan siyang mag-cope sa mga nangyaring kaguluhan sa amin. Huwag ka mag-alala, Mr. Manansala. Junior is on the path to emotional recovery. Maswerte ang pamangkin mo because you're here and you're involved. That's what Junior needs most of all. You're giving him the love and safety to heal. Salamat, Dok, ha? Mauna na po ako sa inyo. Sige po. Sige. Salamat, Doc. Alam mo, Jordan, kapag pinagmamasdan ko yung mga bata, hindi ko maiwasan na maawa sa kanila. Si Tori, Jeremy, si Junior, lahat sila may mga traumatic na experiences dahil kay Shaira. At alam kong wala na siya kaya safe na tayong lahat. Pero Jordan, pakiramdam ko we owe it to the children na mapalitan natin ng magagandang alaala yung mga masamang pinagdaanan nila. What are you trying to say? Sa tingin ko, Jordan, dapat ituloy na natin yung plano natin na lumipat sa Amerika. Doon na tayo manirahan, di ba? A fresh start. Para sa ating lahat. Sinasabi mo, mahal mo ko. Pero paulit-ulit ka rin nakikipagsabuatan kay Shaira sa kasamaan niya. Ginawa ko yun para sa'yo dahil mahal na mahal kita dahil gusto ko ng protektahan ng pamilya natin! Hindi yun para sa sarili mo. Sarili mo lang! Tay. Bakit? Ay, alam ko po. Alam ko po na mahal niyo si Nanay Christy. At isa po yun sa dahilan kaya nakagawa kayo ng maraming masasamang bagay noon. Kaya lang, Tay, kailangan niyo na po siyang i-let go para hindi na po kayo nasasaktan. Para makamove on na kayo ni Nanay Christy sa mga sarili-sarili niyong buhay, Tay. Eh kahit wala naman po si Nanay Christy, hindi naman kayo magiging mag-isa. Kaya andito po ako. Andito po si Mama, si Kuago. Kami, Tay, mahal na mahal po namin kayo. Matutupad pa rin po yung pangarap niyong buong pamilya. Yung kumpleto. Kasi, Tay, alam mo, hindi po namin kayo iiwan. Hindi po namin kayo iiwan. Salamat naman, Christy, at dinala mo si Jeremy. Miss na miss ko na siya eh. Sa totoo lang, hindi lang naman kasi yun yung rason kung ba't ako nagpunta rito. At kaya gusto ko kayong makausap. Bakit mo, Nay Christy?
nag-usap na rin kasi kami ni Jordan at itutuloy na namin yung pag-migrate sa Amerika. Gaya ng original na plano, isasama namin yung mga bata. Bilang na doon si Jeremy. Christine, sigurado na ba kayo dyan sa plano nyo? Baka hindi naman magbabago yan? Oo, Kwago. Sa katapusan na yung alas namin. Nay Christy, miss ko kayo ni Jeremy. Tsaka Nanay Christy, kahit ano pong mangyari, yung pangalawang nanay ko, gusto mo kayo. Baby. Namiss din kita. At maraming salamat, baby. Hindi rin kita makakalimutan. Pati yung huling beses na nakita ako anak ko, ano? Ayun. Hindi naman, pwede naman kayong magtawagan. Video call kayo araw-araw. Sisiguraduhin ko naman na hindi mawawala ang komunikasyon ninyo. At pwede pa rin naman kami magpakaroon dito. Papa mo. Pwede naman tayo pumunta doon, no? Pag-birthday ni Jeremy or pag-Christmas, di ba? It'll give us something to look forward to. Parang tuloy may annual reunion yung mga pamilya natin, right? Tama si Hana Leon. Okay, basta isa lang ang hiling ko. Huwag mong hahayaan makalimutan ako ng anak ko, ha? Aalis lang kami. Papalayo lang kami, pero kahit kailan hindi ko ipagkakait sa yung karapatan mo sa anak mo. Papaalala ko sa kanya na meron siyang tatay dito sa Pilipinas. Kahit anong mangyari. Mananatili kang ama ni Jeremy. Jordan, meron pa bang maihahabol dyan, oh? Meron. Malapit na to. Wait. Dami na nito. Okay na yan. Ginagalingan ko eh. Wait lang, ha? Ito. Buti pala. Hindi ka nahirapan kumbinsahin sila. Kasi binigyan ko naman siya ng assurance, Jordan, na hindi naman sila mawawalan ng connection ng Jeremy. Huwag ka mag-alala. Habang malayo si Jeremy sa totoong ama niya, nandito naman ako eh. Parang na rin nga akong tatay. Tuturing ko siyang parang tunay kong anak. Salamat, Jordan. Hindi ko alam kung anong ginawa kong tama to deserve na bigyan mo ulit ako ng isa pang chance. Ang daming beses ko na nagkamali. Akala ko wala nang pag-asa na maging tayo pa rin sa huli. Pero salamat. Dahil na-appreciate mo ang effort kong magbago. Salamat dahil nakita mong natuto na ako sa mistakes ko. In return, ito lang ang may papangako ko. Kahit ilang beses man tayong paglayuin ng tadhana, sa'yo at sa'yo pa rin ako babalik, Christy. Dahil hanggang sa huling hininga ko, tutuparin ko ang sumpa ko noon sa altar. Na ikaw lang ang mamahalin ko. Basta sana sa susunod na taon, may tayo na yung eskwelahan sa mga bahay. Kami na pong bahala. Ay, parang kahapon lang po, no? Nakatira tayo sa kuta ng Kalasag. Ang dami po nating alaala doon. Mga magaganda, saka mga mapapait na alaala. Come on, yung good memories na lang ang baunin natin. The bad memories, ilibing na lang natin sa karaan. Okay? Tay, alam niyo ba,
bilib na bilib ko ako sa inyo. Ang galing po ng naisip nyo na gamitin yung pera ng kalasag para magpatayo ng mga bahay tsaka eskwela para po sa mga miyembro ng kilusan natin. Bagong yugto na ito, anak. Kabagong simula para sa atin. Alam niyo, nakakalungkot lang, no? Kasi yung dating kalasag na napakaganda ng alikain, yung baluktot, ginamit sa kasama. Pero kung kaya ko nga magbago, siguraduhin ko na baguhin din itong lugar mo. Hindi na para sa mga taong gustong mamimipete, kundi isang komunidad kung saan ang mga tao ay gustong magkaroon ng bagong simula. At syempre, sisikapin ko maging mabuting halimbawa sa kanila. Para naman, hindi masayang yung pagbubuwis ng buhay ng tatay ko. Pati na rin ikaw sa para may pagmalaki niyo ulit ako. Ganda ng ngiti mo, ah. Ma, Sino kausap mo? wala po. Si Quago ba yan? Alam mo na, kay fairness naman kay Quago, nakita ko naman na mabait siya. Tsaka maaasahan. Kaya kung sasagutin mo, okay lang sa akin. Pero ma, wala pa po kasi sa isip ko yung pagbo-boyfriend. Gusto ko makatapos ng college. Gusto ko po munang tuparin lahat ng pangarap ko. At yung pangarap ng pamilya natin. Alam mo, anak, natutuwa ako. Nakikita ko na maayos ang pagpapalaki ng tatay mo sa'yo. At ni Kausa. Nung nawala kasi ako, napuno ako ng guilt. Ng pagsisisi talaga. Kasi ang daming oras na nawala sa ating dalawa. I wanna make up for all the time na nawala ako. Sa oras na nawala sa atin. Gusto kong maging part ng pagbuo ng pagkatao mo. And I wanna help make you the best version that you can be. Dami kong na-achieve sa career ko. Nagawa ko lahat ng gusto ko. So I think time na mag-focus ako sa pagiging nanay ko sa'yo. Okay, ayan. Wow! Mga anak, ready na tayo para sa flight natin, ha? Oh, alam nyo, yung bagong buhay natin na madadatnan doon, sigurado ako, mas maayos at masaya na. Siyempre. At alam niyo ba, di ko man hawak ang future. Pero Christy, sinisigurado ko sa inyo na kahit anong pagsubok ang dumating sa pamilyang to, lahat yung malalagpasan natin kasi sama-sama tayo at hindi na tayo mag-iwalay. Pangako yan. Hindi na, Jordan, ha? Hindi na. Tsaka gutom na kami. Oh, halika na, kain na tayo. Kain na tayo. Oh, sige, anong gusto mo?
Hindi pa rin ako sanay na wala ka nakausap. Wala na yung nahihingan ko ng payo. Wala na yung nagtutuwid sa akin pag may ginagawa akong mali. Wala na akong katulong sa pag-aalaga kay Billy. Wala na yung taong nandoon para sa akin nung mawala ang mga magulang ko. Sayang, hindi mo na naabutan na maging maayos ang lahat. Hindi mo na nakita ang katuparan ng pangarap mo na matapos na ang mga gulo. At maging matiwasay ang lahat para sa pamilya natin. Hindi mo na rin nasaksihan ang magkabati at magkapatawaran kami ni Christy. Pero hindi magiging posible ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa'yo. Simulat sa pool, ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang nagsisilbing gabay ko sa tamang landas. Kaya maraming salamat, Kausa. Salamat kasi sa kabila ng malaking kasalanan ko sa'yo, alam kong napatawad mo na ako. At salamat kasi alam kong ipinagmamalaki mo ako. Dahil sa bandang huli, sinunod kita at pinili ko gawin ang tama. Mahal na mahal kita, Kausa. Hindi kita makakalimutan. Mulat sa pool, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng buo at kumpletong pamilya. Pero gaya ng ibang pangarap, hindi yon basta na lang babagsak sa harapan mo at parang magic na matutupad. Marami ka munang pagsubok na pagdadaanan. Marami kang mararanasang paghihirap. At maraming laban na bubunuin para makamit ang inaasam mo. Pero sa bandang huli, kapag nasa iyo na ang hangad ng puso mo, marirealize mo na sulit lahat ng hirap at sakit na na-experience. Pinaglaban ko ang pamilya ko. At ngayon, buo at kompleto na kami. Hindi ko nahahayaang mawala ito. Hindi ko napapayagan ng kahit sino o kahit ano na sirain kaming muli. Sir, ako nang bahala dito. Pakitawag na lang ang nurse sa nurse station. Sige po, Dok. Ano gagawin mo sa akin? Ha? Ano yan? Tawag. Bravo. Patay ka na. I saw it. In my own eyes. I saw you die. Patay na rin ba ako? Oh. Is this afterlife? Yes.
You're not dead, my love. I saved you. Niligtas kita mula dun sa mga taong gustong manakit sa'yo. Alam mo, nung nagkasunog dun sa ospital inutusan ko pa yung mga tauhan ko na maglagay ng peking bangkay dun. I even paid the laboratory to fake the DNA results of that burned body. So as far as the world is concerned, you're dead. Ligtas ka na ngayon. Sa piling ko. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, you saved me? O baka nandito ka lang para gantihan ako? Ha? Yun ba yung gusto mo? Gusto mong gumanti sa akin? Hmm? Yes. Galit ako. Galit ako sa ginawa mo. But does that change my desire for you? Absolutely not. At kung meron taong makakaintindi nun, ikaw yon. Dahil ganito ka rin kay Jordan, di ba? Ang galit mo kay Jordan. Dahil iniwan ka niya. Pinagpalit. You still have this unquenchable thirst to be with him. Wala ka nang pakialam kung sinong masaktan mo, sinong taong masagasaan mo. Ilang buhay ang mawala. Basta lang makuha mo ang gusto mo. Wala ka na rin pakialam. Tama at mali. You threw away your values, your conscience, your humanity. Dahil ayaw mo lang mapunta sa iba ang taong gusto mo. Sobrang naniwala ka na ikaw ang biktima. Ikaw ang inagrabyado, ikaw ang inagawan. So you believed that you were the hero in this story. That you deserve a happy ending, no matter what it takes. Pero ang katotohanan, nabulag ka sa sarili mong pagmamahal. At hindi mo na nakita na unti-unti ka nang naging halimaw. You became the villain. Ginawa ko lahat ng... Dahil kami ni Jordan ang namabagay sa isa't isa. Walang kahit sinong babae ang makakatumbas ng pagmamahal na binigay ko sa kanya. Asawa ko si Jordan. At ako lang ang makakapagpasaya sa kanya. You don't have to defend yourself to me, Audrey. I relate with you. I agree with you 100%. And willing rin akong gawin lahat ng ginawa mo para lang mapasakin ka dahil mahal na mahal kita. I don't care if I'm the villain. At ngayon nasa akin ka na. Sisiguraduhin ko na hindi ka lang makakawala. Pareho tayong halimaw, Audrey. That's why we deserve each other. So from this point on, it's you and me. Forever. Franco? Franco? Franco, sandali. Franco? 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 Franco?
gamitin to. Sorry.